Dumagsa ang mga pasahero sa mga pantalan ng Philippine Ports Authority nitong araw ng halalan, May 12. Sa balitang pantalan ni John Manalo, muling nagpaalala ang pamunuan ng PPA na mag-ingat ang mga pasahero sa mga scammer tuwing babiyahe, lalo na sa peak season. Tinugunan ng pamunuan ng Philippine Ports Authority ang ilang reklamo na ipinaabot ng mga pasahero mula sa Batangas Port nitong nakalipas na halalan 2025. Ilan kasi sa kanila ang naabala at naghintay ng ilang oras para makabili ng tiket dahil wala umanong staff sa mga ticketing booth ng shipping lines. Dahil dito, ilang pasahero, kabilang ang mga umuwing overseas Filipino worker at pamilyang may kasamang bata ang napilitang maghintay ng mahigit 3 oras para lang makabili ng tiket. Wala rin umanong malinaw na abiso sa kanila mula sa mga shipping line. Ayon kay PPA General Manager Jason Tiago, hindi katanggap-tanggap na may mga pasaherong naaabala dahil sa pagkukulang ng mga shipping line, lalo't tungkulin nila na tiyaking may sapat at maayos na serbisyo lalo na tuwing peak season. Bilang solusyon, isinusulong na ng ahensya ang electronic ticketing system sa mga pantalan para mawala na ang mahabang pila at masigurong mabilis at transparent ang transaksyon. Patuloy rin ang pakikipag-ugnayan ng PPA sa mga shipping line at iba pang stakeholder para makapagbigay ng konkretong solusyon sa mga pasahero. Kaugnay nito, simula May 9 hanggang May 12, 2025, umabot na sa higit 1.1 million ang bilang ng mga pasahero na naitala sa mga pantalan sa buong bansa na nasa ilalim ng pamamahala ng PPA. Dahil dito, kahit tapos na ang araw ng halalan, nakaalerto pa rin ang buong puwersa ng PPA mula sa operations, security hanggang sa malasakit helpdesk para sa isang ligtas at maayos na biyahe ng mga magbabalik na pasahero. Nagpaalala namang muli ang pamunuan ng PPA sa mga pasahero na maging alerto laban sa mga fixer o scalper sa mga pantalan at makipag-ugnayan lamang sa mga opisyal na mga kinatawan ng ahensya. Sakaling maging biktima ng scam sa pantalan, tawagan lamang ang mga numerong naka-flash sa screen. Maaari ring magpadala ng mensahe sa opisyal na social media pages ng PPA gaya ng Facebook para i-report ang mga ganitong pangyayari. John Manalo para sa PPA TV.